hello, hello, hello. Hello, hello po sa lahat-lahat ng nanonood. Thank you for clicking this video and the blessed day po sa inyong lahat. So, for today's video ay gusto ko pong ibida lahat ng mga mothers sa buong mundo. Happy Mother's Day po, especially to my mother, my lola, my mother-in-law, and my pinsan, my auntie, at lahat ng mother po sa buong mundo. So, gusto ko lamang din pong i-share sa inyo ang aking damit. Yan. Na ang sinasabi ay, as for me and my house, we will serve the Lord. Matatagpuan sa Joshua 24:15. Siyempre, buo kayong pamilya na pumunta sa church. So, napakasaya kapag ganun yung nangyari. Yun din po yung matagal ko nang pinagdadasal na magkakasama kaming buong pamilya na magsimba. So, sana po ganun din po kayo. Yes, so without any further ado, let's move on to the video. So, ang i-share ko po sa inyo ay para po sa mga mother, para po sa mga ina na napakabuti sa kanilang pamilya. So, yun po yung pag-uusapan natin. Ang babasahin ko po ngayong araw nito ay matatagpuan sa Proverbs 31. Yan. Proverbs 31 verse 10 hanggang 31. So, yun po yung pag-aralan natin. So, una po ay gusto ko pong basahin muna lahat bago natin i-explain isa-isa para po mas maintindihan natin. Ang huwarang may bahay, Kawikaan 31 verse 10 hanggang 31. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Di na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayunmay naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang tagginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuutan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanya'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang nakasulat dito sa Biblia tungkol sa mga huwarang ina out there.
So, gusto ko pong i-explain po sa inyo isa-isa. So, ang sabi dito sa verse 10 hanggang verse 12, ay sinasabi dito na mahirap ka daw makahanap ng isang mabuting asawa. Kasi ang isang mabuting asawa ay talagang pinagtatrabahuan yan. Na hindi lang ito parang alahas, na kapag nakita mo na siyang maganda at makinang, bibilhin mo na at nakuha mo na. So, hindi po ganun kabilis ang magkaroon ng isang mabuting asawa. Ang isang mabuting asawa din po, sabi dito sa Biblia, ay laging nagtitiwala sa kanyang asawa. So, hindi po yan talaga nawawala. Ganun po ang isang mabuting asawa, na magtiwala ka sa iyong asawa. Kasi kahit nasa malayo pa siya, kahit hindi kayo magkasama, kapag nagtitiwala ka, nandun pa rin yung pagmamahal. Lagi pa rin kayong kumakapit sa iyong relasyon. So, kapag kasi ikaw, lagi kang nagdududa, wala yung tiwala mo sa iyong asawa, dyan po nasisira yung relasyon ninyo. Dyan po nasisira yung pagmamahalan ninyo. So, next, pag-aalaga. Siyempre, ang isang mabuting asawa ay inaalagaan niya yung kanyang asawa at saka yung mga anak. So, ganun po talaga ang responsibilidad ng isang mabuting asawa. So, mahirap kang makahanap ng ganun na babae na maalaga, na may tiwala, tsaka mapagmahal. Next, tuloy-tuloy natin para hindi po tayo tumagal. So, ang sabi naman dito sa 13 hanggang 15 ay sabi dito, gagawin lahat para sa pamilya. Siyempre, ang isang mabuting asawa, gagawin talaga yan lahat. Lahat. Kahit hindi niya na iniisip yung kanyang sarili, kung pumapangit na siya, naging dambuhalan na siya. So, hindi na yung mahalaga sa kanya. Ang mahalaga na sa kanya ay kung paano niya pahalagahan ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Kailangan gagawin mo talaga lahat. Kung iniisip niya yung kanyang mga anak, kanyang asawa, ano kaya kakainin ng aking mga anak? So, ganyan ang isang ina. So, next, hindi hahayaang magutom ang sambahayan. So, sinabi ko na kanina, hindi niya hahayaang magutom ka. Magsasakripisyo yan pag pupunta sa eskwelahan ng kanyang anak. So, ganun po ang isang mabuting ina. So, yung mga mabubuting ina dyan, hello po, shout out po sa inyong lahat. Next is, daig pa ang katulong sa bahay. Siyempre, ang isang ina talaga, daig pa ang katulong sa isang bahay. Mas grabe pa sa katulong ginagawa niya. Kasi, alam niyo yan, kapag nagtatrabaho yan, umaga hanggang hapon, magluluto pa yan sa hapon, then gigising ng maaga, magluluto na naman, and then pupunta sa trabaho. Pag uwi sa trabaho, maglilinis sa bahay. Ganun ang isang mabuting ina. Ganun. Yung mga alam ko, lahat ng ina dyan, ganyan yung ginagawa. Kasi wala pa akong inang nakita na hindi nagsakripisyo sa kanyang pamilya. So, hello po sa lahat ng mga mothers. So, saludo po ako sa inyo. Sana po, maging ganyan din po ako sa inyo. Katulad ninyo na ibibigay lahat para sa pamilya. Next is, tagahawak ng pera. Oo, taga-budget ng pera, taga-isip kung saan niya mas mahalagang ilagay yung pera na nasa kanya. Kasi, isipin niya kung paano niya ibabudget yan. Kasi kung hindi niya ito na i-budget, maaaring kulangin sila. Iniisip niya pa rin yung makakabuti sa kanyang pamilya. So, yan ang trabaho ng isang ina. So, next, pumunta na tayo dito sa verse 20 hanggang verse 22. So, sinasabi naman dito na bukas ang palad. Yes, bukas ang palad ng isang ina. Kasi kahit wala na siyang makain, basta mayroon makain yung kanyang anak. 'Di ba? Minsan nga isusubo na lang ng ating mga nanay, ibibigay pa sa iyo. Hindi bale ng anak na magutom ako, wag lang kayo. So next is, hindi siya nag-aalala kung ano ang mangyayari bukas kasi nakahanda na siya doon. Ang isang nanay talaga lagi lang yan nagdadasal na, Lord, ikaw nang bahala bukas. Ikaw nang bahala kung anong kakainin namin bukas. Iniisip niya lagi, ano mo isusuot ng mga anak ko kung malamig ang panahon? Siyempre, nagtatabi na yan ng mga
malalambot na mga unan, malalambot na mga kumot, inilalagay sa parador para kapag malamig ng panahon, lalabas na para sa kanyang anak. And then, tatago mo na naman. Ganon ang isang ina. Mga nanay talaga, laging handa yan. Laging on the go. Yan. Next is, punta na tayo dito sa 25 hanggang 27. So, ang sabi dito, lagi kang tinuturuan sa mabuti. Siyempre, lahat ng nanay talaga, especially to my mother, nanay ko talaga ay kapag sinabi niyang hindi maganda yan, ganito yung gawin mo kasi ito yung maganda na gawin. Lagi siyang ganun. So, ang mga nanay talaga lahat, lalo-lalo na sa mga anak niya, lagi niyang pinagsasabihan, lagi siyang nagagalit kapag may nagagawang hindi maganda yung kanyang anak kasi gusto niyang maging mabuti ang kanyang anak. Gusto niya maging mabuti ang sambahayan niya. Lagi lang niya nag-iisip ng ikabubuti ng kanyang pamilya. Next is 28 hanggang 29. So, ang sabi dito, ginagalang ng mga anak. Siyempre, ako talaga, kapag nakita ko nang nasasaktan yung nanay ko, kasi minsan ko nang napaiyak yung nanay ko, pero nagsisi talaga ako. Kasi, alam nyo, mas grabe pala kapag nakita mo umiyak ang iyong ina. Ang sakit-sakit sa pakiramdam. So, sana wag niyo pong gagawin yan kasi nagawa ko na yan minsan na napaluha ko yung nanay ko kasi sobrang nagsorry ako sa kanya. Sana hindi natin gagawin yan na sasaktan ng ating mga nanay. Igalang natin sila kung ano yung desisyon nila para sa atin. At kung desisyon nila ay gawin yung gusto natin, edi mabuti. So, lagi lang natin irespeto yung opinion nila. Yung kahit mas mataas na yung posisyon mo sa kanila, lagi pa rin natin silang igagalang bilang isang mga magulang. Sana hindi po yun mawawala. Kahit nagkamali man yung ating mga magulang, respetuhin natin sila. Kasi napakasakit talaga na mapaiyak ang ating mga nanay. So, next is, walang higit pa sa ating mga ina. Talaga, wala talagang higit sa ating mga ina. Kasi nag-iisa lang sila. Ina natin noon, ina natin hanggang ngayon. So, nag-iisa lang sila. So, sila yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. At sila yung dahilan kung bakit naging maganda yung buhay natin. Sila yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Sila yung dahilan kung bakit tayo nagiging mabuting tao. Kasi, ang isang ina ay blinas talaga ng Diyos para sa kanyang pamilya, para maalagaan ang kanyang pamilya. Last, doon sa verse 30 hanggang 31, sinasabi dito na kung hindi kumukupas ang kanyang ganda, pinaparangalan ng Diyos ang isang inang sumusunod sa kanya. Ang isang ina kapag sumusunod siya sa Diyos, kasi kung napapansin nyo, lahat ng ina madasalin. So, lagi lang sila naniniwala kay God. So, mga ganyang mga nanay ay dapat pinaparangalan natin, dapat sineselebrate natin. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mother dyan na laging naniniwala kay God, na laging nagdadasal para sa kanyang pamilya. Karapat dapat talagang bigyan ng papuri ang mga nanay na hindi nagsasawang magmahal sa kanilang mga anak. So, happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Pinagdadasal ko po kayo palagi na sana lagi po kayong masaya, na hindi po sana kayo nasa punto na laging umiiyak, kasi napakasakit na tingnan ng isang ina na umiiyak dahil sa kanyang mga anak. Thank you so much po sa pakikinig sa lahat po ng mga mother dyan. God bless you po. Saludo po ako sa inyo mga nanay. So, sana po marami po kayong ulit natutunan sa shinare ko po sa inyo ngayong araw na ito tungkol po sa mga nanay. Thank you so much po sa pakikinig, at sana po wag po natin kakalimutan mag-thumbs up, mag-subscribe sa aking channel, at para ma-notify po kayo lagi kapag ako ay nag-a-upload ng bagong video, pakihit na rin po yung bell button dyan sa baba. So, thank you so much for watching and good day. God bless. Bye!